Hallelujah. Praise the Lord. Bukat, medyo bukat ang lalo ng word. Lord, kung dinigay mo, ayaw dito pa istoryahan, but it means the Lord. I pray that you will be hearing their revelation. You will be hearing the word of God according to the voice of God. Because we cannot grasp, hindi nato makuha ang revelation unless you are hearing it from God directly. Kung ang walid, ang ako lang tingog, ang inyong nadunggan, dili na musulod sa atong kasing-kasing. Kanus ang musulod ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, if we hear the word of God, if we hear the revelation from God Himself, by the Spirit of God. That is why, malinganan mo, daghang tao, dili ka na nakadawat, kaya naman, some are listening from the voice of the preacher, but some might be hearing from the voice of the Holy Spirit. That is why we are asking for the grace of God. It's only the grasya ng Panginoon and I'm worthy to bring this word. Nahumanan ako ni siya o wali dali ibalik siguro mo kining ang importante. Kung kaduha ka nito, yung very sa Bible, kaduha, na-emphasis. So, we have given another chance. This is another chance God has given this emphasis. So, I pray na hindi nato i-take lightly. I pray, let us not just let this word it's just another sermon of a Sunday service. Ordinary na Sunday, because I believe this word, grabe din kabukat, it brings power, at the same time, judgment. Before mo disagree, just pray to the Lord if it is from Him. No, I'm not referencing Ayani. That is why we need to discern. We need to ask the Holy Spirit kung niya bagay. So, morning, hallelujah. Judgment and the glory of God. Hallelujah! Ulit na sila. Paghukom o ang himaya sa Diyos. Kung na ako iwalik din, pero maon ko niya ibalik. So, God has given us this chance again. And let us hear the voice of the Lord. Isaiah 26, 9 to 10. My soul, let us read together. My soul yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. When your judgments come upon earth, the people of the world learn righteousness. 10. Though grace is shown to the wicked, they do not learn righteousness. Even in a land of uprightness, they go on doing evil and regard not the majesty of the Lord. Binisaya, kung na Bisaya, ang explanation, it sa ng Bisaya. Panahon sa kagabion, nangandoy ako kanimo sa tiguokong kasing-kasing. Sa diha kahukman mo ang kalibutan kung ang katawhan niini, masayod silang tanan unsa gayon ka hustisya. Kung pakitaan mo kaluoy ang mga dautan, dili sila makakatol sa katarong. Magbinuang sila bisan sa dapit sa mga batarong. Ug dili sila matahod sa imong pagkagamhanan o Ginoo. So, dili mo panahon sa kagabion. Unsa na panahon sa kagabion? Panahon sa atong hardships, sa personal o sa kalibutan, panahon sa trials, panahon sa pagsulay, mga kasakitan, troubles, hardships, persecutions, kagabion na. So sa panahon sa kagabion, yung dili ni Isaiah, no? Nga nangandoy ako sa tungkibong kasing-kasing, kay hukman sa mga katawan, ingon sa Isaiah, kung magpakita o kaluoy din sa mga dautan, dili sila magkakat-on o righteousness. No, ang last kayo ta, magdisiplina sa mga anak, muna mula ko nga, buluyagon. Mga ganito, nalugan ako sa mga commentators sa YouTube, katong suspect sa pagpatay ni Charlie Kirk, nga ilang mamahan, Christian na to, pero napaniwala siya, wala siya nabatay, wala siya na, siguro ako nag-judge na, pero kasi nawala siya, nauklong niya ang perception sa pagtantaw sa Ginoo. So, against siya sa ginawa ni Charlie Kirk. Si Charlie Kirk, he is like kanang Paul. Wala siya si Paul.
tao para mutuo sa inawali ay Acts 19:8. Acts 19:8. Acts 19:8. Sige, tanaw na to. Ang buhat ni Charlie Kirk ko yun ba sa scripture. Okay. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Nag-argue. So kung tanawin mo ang video ni Charlie Kirk, inahanap ko yung ginagawa, maato siya mga college campuses, na yung hard sa mga college campuses ng mga sa college students, ay dito, grabe mo ko lang mga kanang pag-indoctrinate sa mga mindset, sa mga colleges, mga hantod, wala na ikahalo sa Ginoo, wala na wala na saktong pamanasan. That is why that is his calling. Calling to ni Charlie. Dahil dito, makita niyo ang wisdom saya, Ginoo saya, when wala siya makatihog, no? Isulit siya, dito sila dito sila dito sa the wisdom of God that is in him. He's so anointed. And then, yes, the whole world is mourning. Nagbuon ang tingong kalibutan sa pagkawala ni Charlie Kirk. But I hear from other prophets and all ministers now, ang makita sa YouTube, he is martyred. And you know what? In the kingdom of God, unless asid mamatay, dili na siya bulaghan. So, ang nabuhi ni Charlie Kirk, although may mga tanay, kasi pero buol na buol na niya. Pero ang kinabuhi ni Charlie Kirk, wala na sayang. Kaya mahimo siyang seed, mahimo siyang liso, para mas bulaghan pa, it will cause revival. Hallelujah. In America. Daghan pa nila, ako pauban ko, kasi daghan kayo kapalo, mga students na senior high school, aware sila about niya, ako kapuluan may pamukailaw niya, ilan ako kayo na incident. That is why, he is persuading, arguing, by the word of God, gently with love. Dahil, na ang spirit of Antichrist is against him, so, napatay siya. And then, his life is never wasted. His life is never wasted. He's like Stephen. No, si Stephen, di ba to? Speaking the truth of God, the word of God. Dahil pag na to, appear pa si Paul dito, nag-andong ba siya? And then, kabalo mo, katong sa life ni Stephen, wato na sayang. Kaya isa dito sa pinakadahit na sundalo sa Ginoo na win naman, si Paul. Si Paul ang sin na namatay si Stephen. Isa si Paul dito na rise up. Hallelujah, Lord. Lord, say ka po, Lord. Kasi mga martyr, wala na dito sa kuha. Hallelujah. Dito po, kaya po, nagputuwitan. Because there are really martyrs in the kingdom of God. In the day of God, sa resurrection, kasi siya, pinakaluon sila, grabe yung frontliner ni. Kasi gusto mo yung frontliner dito sa heaven. Di ka ang martyr. Hallelujah, Lord. Hindi lang. At dito sa likod dito siya tayo. Pero basta ginawa ko. Anyway, I'll just give you an idea about Charlie Kirk. So, mga pwede na buhat. Grabe siya ng wisdom because of God. Anyway, karoon, pinahanggan na ito. Kailangan yung judgment and at the same time, glory of God. Kinahanglan na ito. Wala ako na nag-judge ko. Ginoo maluliyod. Kinahanglan na ito masabtan ang hinahanglan sa Ginoo. Ingon pa ganyan, duha ka ko pili ka kadautan o ka mayo. The same way, wala ako kung pila pang letter sa tuloy si Pastor. Sakto ang letter upat sa hate, upat sa love. Kalikod ako nilin, the nature of God is both goodness or kindness and the severity of God. Ako kumihap, pero pa, kung siya kabuok, ang goodness, ikunin mo 8, ang kindness 8. Muna isa ka nature sa Ginoo. Another extreme nature of God is the severity of God. Another 8 letters. Kung saan ang severity? The cruelty, the strictness of the Lord. Wala ka kadumugan na, Isud ka mo, isuda na, Lord, dito sa pagkatingog lang, hindi na ko gusto magbalik. Nanuman, the more ko mag-speak sa word, dito na siya kasadaran, dito na waton, and it will give judgment. Judgment. Because this is from the Spirit, and if you go against the Spirit, that is why. Mga naman ko, hindi na ko gusto. Sa una, dala kayo magwali. Pero parang hindi na. Hindi na sa baymanan. Kaya na, Hadlo akong pinadala. Hallelujah. I'm not worthy. I'm not worthy to carry this word. Hallelujah. Dapat akong judgment. Grabe po gulo. Grabe po mga sala. Pero because of the grace of God, we're here. Not to
special calling para ako. We have a special calling. We are so privileged for many thousands of churches. We are handpicked, dipili ka sa Ginoo to have this calling. Lord, na pipili kami ni Lord sa iyo ka magkatulong pinabuhi. Because we are handpicked, dipili ka sa Ginoo. He has a special call for this end times. Hallelujah. We are in the end of the end of the end times. Hallelujah. Pero di ka nakaroon na yun. May bilinta. No? May bilinta na naman. O, patanan na. Patapay. Daghang mga hugaw liha. So that is why the goodness and the kindness of God. Exodus 34:6. Ato sa ilang-ilahon ang nature sa Ginoo. The goodness and the kindness of God. Exodus 34:6. Okay. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious, God slow to anger, abounding in love and faithfulness. Next. 7. Maintaining love for thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Dili ba na severe ang Ginoo? Ano man, dili ba na siya ako? Ano, good kay siya, ano man? He is gracious, compassionate, tugay kay masuko, dahil puno sa dugma. Pero no, mga pinuntahan kay Ginoo, malit sa niya ka-nature. But another nature of God, stricto, cruel tayo, di lang niya pasayoon ang mga unrepentant. Ang hindi mo repent, ang hindi mo dawat niya. Dahil mo siya, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of their parents to the third and fourth generation. Hallelujah! Hallelujah! Grabe ka stricto. No? Grabe ka stricto. Hallelujah! May agi ako. Hindi na ako naging sa kagubay na kayo tayo. Kaya sa sabi mo, gano'n dahil sa sabi na kasugod. So, karon, another verse na nag-prove, kanina po, verse na sa pagkamay sa Ginoo, ang severity, pasiguro ta, severity na diyan po, no? Katong goodness and severity of God. Sa kanina verse. Romans 11:32. Okay. Consider therefore the kindness and sternness of God. The sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. We remember the chosen people of Israel. Nagduha-duha ba siya cut off sa Israel? Sa ibang ulat, no? Oo, kaya naman, rebellious people, stubborn, dili mo tuwan, pagululan, supakiro, hey, gulo, hallelujah, isa'yo ang kagalit, ako, hallelujah, Lord. Pero, muna siya, nung takot, inulit siya, consider the kindness, dito pinasaya ako, makita nato sa Romans 11:22, makita nato din ang pagkamaluluyon o pagka-espiritu sa Diyos. Espiritu siya ni Adron na mapukay, apan maluluyon kami mukul, magpabilin kasi ang kaluoy. Kaya kung dili, bundon, ikausap. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah to Lord! Dayon, muna ito, no? Sa severity of God, the judgment and the severity of God. The goodness of God, hindi na kayo mag-God. Wala na sa mga goodness of God, dahil kayo sa sabi, hindi na mag-God. Hindi na sa kuan. Isaiah 26:9-10. About the judgment, ready ako niya, Isaiah 26:9-10. Ready? My soul yearns for what? Balik ka din ako nino, katuniyon ko, mas panahon sa kagabion, na nandoy ang kalagri, yung pasikasin nyo, ibalik ka na ako. Kung pakita, kung kaluoy ang mga dautan, we will not learn righteousness. That is why, the judgment of God is the goodness of God. No, kanang yung anak, hindi naman na-disiplin na hol. Nagbangga ka na? Sige,
Unya, okay na. Di ba hindi? Maganda na magsan ka, kayo ka, kan si dinamot yung anak, mabuhutan, mahadlok mo, kailangan Diyod na ako'y fear ang mga bata sa ilang kanan, mutuo. Kaya hindi, wala sila kadok sa ilang kanan, sila mutuo, distraction ang kadugnan. The same way sa mga Kristohanon, o dahil nag-ulo, di na mutuman sa Ginoo, distraction wala ng kadugnan. That is why the judgment of God is the goodness of God. Karon sa ng judgment. Judgment is by fire. Hallelujah! By fire. Trials, hardship, pagsulay, kasakit. Asa ta kabasa ng fire? Dili gibe. Kanang fire Isaiah 66:15 to 16. Isaiah 66:15 to 16. Okay. See, the Lord is coming with fire, and his chariots are like a whirlwind. He will bring down his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. 16. For with fire and with his sword, the Lord will execute judgment upon all men, and many will be those slain by the Lord. Minsayon. Hallelujah. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo, dala ang iyang mga karwahe kasama sa alingtulos, aron magpahungaw sa iyang kapumot, o pagsunog tungod sa iyang kalabot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo, o sa iyang espada, o daghan ko niya ang iyang mapatay. Hallelujah! So fire, hallelujah, no fire. Nga nung needed na gila fire. Sa gila fire, mga hardships, mga trials, mga kasakit, tanan, ganun, kinahanan ng fire. The fire is needed kay daghan sa katawhan sa Ginoo na ayos na ang kasing-kasing. Anong naayos naman? Taking the word of God lightly. Taking the presence of God lightly. Lacking the reverence of the Lord. That is it. Naayos na na. Kalay, nanak mo po. Naayos na yung kasing-kasing ako po di ay. Hallelujah. Naayos na. That is fire is needed. Magaling lang kung kanang ayos, no? Kung iba namin painitan, kung saan may tabo. Mamel, makuhaan siya, matubig. Mo na. Kita, kung naayos na ta, kalayuhan na sa Ginoo. That is not bad. That is good. Asa man ka musugot. Karon ta kalayuhon na nasa kalibutan, o unya na sa eternidad ta kalayuhon. Asa man ka? Dili o dito sa eternity ta kalayuhon. Dili. Pila ka man ka dili, ako kung 100 years. O dili, o 100 years kung di kalayo dili. Di man kung nila na dito, diba? Daghan mas daghan. Kita, gamay na kita pagsulay, mas daghan ang kahayahay, right? No, daghan ang kahayahay. Pagsulay, gamay mo agi na. Part of our growth as Christian. Kay, na. Kay, pagbabahong ko sa Ginoo. Because we are His bride, His church. Hallelujah. No, muna nga, naay kalayo. Ikaluha, ano galing hindi ka na kalayo para makamamit ang ice. Ang ice is, kanang taking the word of God and expressing lightly, lacking reverence. Mabugnaw, nagugnaw ang bugma sa Ginoo, nabugnaw na, no? Nabugnaw, napulihan sa mga kalibutanon, ng mga kaigog. So, mga na nabugnaw, mga na ice na ang kasing-kasing. Dili lang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan. I'm not preaching you, wala na sa inyo, it's all over the world. Ay, kapakunang ko kay dili. Kung ako'y kuwani, I'm not exempted. I'm not exempted. That's why I said, Lord, I'm not worthy to do this word. It is only by the grace of God that I stand here. Hallelujah. No? Ikaluha, nga ang fire needed, mga katawhan sa Ginoo, nahi katulog na Diyos. Nahi katulog. Hallelujah. In almost all the churches, not only in the Philippines, in the whole world, nahi katulog na. Napulihan na ang mga pangandoy tinuha sa mga pangandoy na to, ang pagbugma sa Ginoo, napulihan. Naarag hapon ng bugma sa Ginoo, pero di na ang pinaka-priority. Second na lang, napulihan na ang atong first love. Dapat muna ang nahanglan o kawod sa Ginoo ang may katulog. Like akong illustration sa Nabi, nisakay ka rural, imong destination, Bitali, o hindi ka pukawod sa konduktor, wala po sa sambong ka, maayo na. Dili, no? So dapat pukawod, yun. Ang ginong kabalo na siya, distraction yun. Kung ano distraction, dili, bahala
ako'y nagdadalo sa kuwari, bahala na nyo. Hallelujah. So what will happen when judgment is upon the earth? So parang ano judgment will I learn? Kabalo mo, si Bibo, ang Ginoo kind, good, at the same time stricto. Ayaw ko kahadlok. Kaya karoon, pasunod na sa paningin, at the same time, the light, the glory of the Lord will be revealed in us. This is the most exciting season in our life. Karoon ang pinaka-exciting. Nga naman, when the judgment is upon the earth, the Lord is preparing His army. The Lord is preparing His army. Lord, naman, hindi mo ginaiwali na. Kasi ito na, di ko, ba't mo magpipili? Isa na na. No, He knows our heart. Kabalo siya. Before the foundation of the world, our name is written. Ang atong manan gisulat na. Nakakaroon ta matawo, dili ta ng church, magkita ta ng tanan diri. Dili may coincidence na nagkita ta. Dili po coincidence sa bigyan o bana. Dili po coincidence na kaya ko bigyan sa bana. Dino mabot diri. Yes, I will not be. Dito ako, yan. Wala, ikaw magamit ko eh. Pero in my heart, hindi lang magagamit. Huwag mo may chance, wala lang. Sa moto, wala ko. That is just. No, itulog sometimes. Itulog na sa Ginoo. Hindi nang damuliho. Hallelujah! Oh, praise the Lord. So, the Lord is preparing an army. Huwag mo nalipay. Hallelujah! Bilit pa na siguro mo sinking, pero the Lord is speaking in your heart. God is raising an army, especially He will be using the youth, the young people. The young people, if you are convicted today, please, hallelujah, speak to the Lord. Hallelujah! God is raising an army. Jesus, uban Galilea, sikat-sikat, mga gang, mga usapan na rin na. Kani ang pinakasikat. Don't you know that? Kani ang pinakasikat. Wala, pinayaw, wala, nagpupar ka niya, buwan, o na kay, maot, kaya mahi sa pastor, no? Luoy ang pastor, luoy, niwang, galada Bible, gabay, kinanakilit sa pastor. Don't you know that the coming days, kita ang kagiton sa Ginoo, the glory of God will be revealed in us, the light of God is in us, we will become the us. Kita mo assist, kita mo tabang, kita mo comfort, kita mo help sa mga tao. Hallelujah. Muna, anit yung kayo ka, pukawon sa Ginoo karon. God is going to have a people who will, ang mission, kanino ni Joseph, kapag pinunod mo sa story ni Joseph, na yung pinahanglan siya maabot sa Egypt. Kaya ang yaling mission to save many lives. Uba siya maabot sa Egypt, mamatay na itong Israelites na kaliwat. Kaya naman, siya man ang i-raise up sa Ginoo to save his buwan yung mga katribo ng mga Israelites. Di-prepare siya. Doon sa'yo kaya ang gadian, dili. Dito siya, dilabay sa tab, dihapon sa tabay, dibaligya, dahil hindi pa sa nilan na rape, dayon mo, na priso, and all of that. But after the testing, did Joseph pass the testings of the Lord? Nakita sa Ginoo ang heart ni Joseph. O kita pa to, Lord, nagdam ko niya ako, ikaw ko daw ng tanan ako isunod. Sana rin, Lord, naanawa mo sa prisuhan, di na ko mga alaga ni Lord, bahala ka. Did Joseph did that? Nakinaan ko sa Joseph? Wala. So the heart of Joseph was so pure in loving the Lord despite in his darkest moment. That is the reason na nakapasar si Joseph sa testing. Because the heart matters. In using his people, dili mo gamit ang Ginoo sa katawhan sa vessel unless we have the character of Christ. Kaya nga naman, we will fall. We will fall. Mahimot ang prideful, mahimot ang selfish, mahimot ang mapahitan ka na, dili ka pwede gamiton. O, nakaroon, fire sa, hallelujah, hallelujah. Ako balik ko, Lord. Grabe nagigita mo. Gusto ko maging ako, bibindahan ako ngalan. Pero ako sa sitwasyon na dinilit na ako manibilisahan. Ngayon ko, Lord, bahala na ka. Kung gamitin ko ni Lord, ikaw na mag-protection ako. Hallelujah. So, muna nga, dipag na ako kung tanan, akong bibigdan. Kung kinabuhi, handa na ako sa Ginoo anuman. Ay mo na situation, wala na ko yung kapalunan. Di, wala tanan. O, pangad, nakasalamit. Wala siya may lain. And that is how we can be used by God. Kung naabot na dito kadaganan dito, ay pa, di pa ka magamit.
You are still full of yourself. Kaya mo sa illustration sa niya ito, na isito o na itubig. Ang tubig si Jesus Christ. Dayon, iwalihan tabo si Jesus Christ. Itatong sito lang, itatong sito. Dayon, ako lang minawa si Jesus na akong Lord and Savior. Pero, puno pa man ka sa iyong sito, sa iyong old self, nakalawas mo pa sa nature ni Jesus Christ, na ano ba si Christ sa iyo? Nawala. Dasang ko, tubig na tubig. Ito, ang sunod ay sa kabutilan is dito, puno. Kalikot tubig, si Jesus Christ puno ng tubig. Karon dapat ko nga sito o tubig ng Jesus Christ. Naano ba sunod si Jesus Christ? Ako puno o dito? Dili. Wala no? So kailangan siya buhaton. Kanang akong old self, kailangan iyapo. Dayon, masudla na din ko sa kinabuhi ni Kristo. No? Tubig, kinabuhi ni Kristo. Kaya ang Christian, this is Christianity. It is an exchange of life. It is an exchange of life. Since may exchange na to, ang Ginoo, si Jesus, ihatag niya ang kinabuhi. Pero at the same time, we can only receive Him if we give our life to Him. Kung may na the Lord ay receive ang Savior, but you are not giving your life to Him, you are not actually receiving the Lord as your Savior and Master. Savior siguro, pero hindi Master. So muna, kung tinuod ka, gusto ka may tinuod ng gustuhanon, we need to surrender our own self. Di mo na masudlan, kaya di ba Christian, Christ inside of us, Christian of Christian, na sa Kristo din. Pero puno pa ko sa akong old self, pagbuktira, akong mga personal desires, ako self, masudlan ako ni Jesus, dili. That is why ang tinuod ng Kristohanon ang nakahatag sa kinabuhi sa Ginoo. Lord, ang sa naman din ako luto, naman sa mga Lubiano, ay birbuhan na dito sa Hallelujah, hindi ko sa pagkir, paulo na, ako lang kaya, pero bahala ng Ginoo, anyway, pamoto, ako luto na, so sa iyo naman kayo, kalwasan na si Jesus, na okay, kita na, pero, we need to give our life to God so that we can receive Jesus in us. We need to let Him inside of us. Di nila natapad. Sunod yun. Because we are the vessel, we are the temple of God. Okay, karon. There is a new move. What will happen when judgment is upon the earth? There is a new move of God. The cloud is moving. Can you still remember? Katong diwali ni Brother Jonathan, the cloud is moving. Ang cloud na serve na of protection. No protection sa kainit by day. In the night, ito matola. Kung sila dahil ito, ito kahit magbago kayo na basta ang cloud, protection. So karon, kung sample, ang cloud, dito mapasilong ang mga Israelita sa wilderness. Dito sila mapasilong para di sila mainitan. So karon, the same way, na a cloud of glory, the presence of God protecting us. There is a cloud, but the cloud is moving. What will happen? What should we do? Sa kung hapon, nag-move na ang cloud. Ikaw may natulog lang ka. Kasi kahit mo mo. Nadilas-dilas sa kagaling sa kanya, wala gikuhat ang cloud, nilakaw na. Kapag mo sa una sa Israelita, kung nananay kuhan, nananay alarm, nananay warning, the cloud is moving, therefore, mamandal na sila. Kung di ka uyog, mamatay ka. Mabuhi ka diha sa wilderness, grabe ka init, patay ka. The same way. Right now, as I speak this word, the cloud is moving. There is a new move of God. There is a new move of the Spirit. We need to go with the move of God. But you have a choice. Pwede na ka magpabilin. Ang magpabilin, it means you will be on your own. You don't have the protection, the covering of God. Kung kabalo na mo sa mahitabo, you will not survive. You will not survive. That is why fire is needed to awaken us. Magtanong pa, magtanong mo. The cloud is moving. Why are you not awakened? Hallelujah! Mamatay mo, ihali na mo. Hanang mo. Dahil kay David, kung dahil kay Lord.
Ginoo na lang may bilin, wala na. Muna nga, wala ko choice. Hallelujah. So, muna no, kinsay mo gusto makapil sa lugar. Itatanan natin din. Ang dili, you will not survive. Dili ko pasabot physical, dili na physical ha. Sabi wala, basta ito ko si Kumang, malimong ka na dito survive. Ikaw, kaya mas di ka survive. But I'm talking in the spirit. There is a coming move that basta our world will never be the same again. Umukot yan sa tabi na ito, okay ra on Monday. Matatag, wala na magmahay ata. So this is the grace of God. Ano dibalik ni awali? Hallelujah! So the cloud is moving. Kung hindi ka tahukuyog sa move of God, it means we will be in our own. Meaning, wala na tayong covering, wala tayong protection. We will die in the wilderness. So sa gusto mo kuyog mo apil sa move of God, it is the outpouring of His Spirit. Joel 2:28, no? Your sons and daughters in the last days, the Spirit will pour out upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will dream dreams and see visions. And ako tanano, mauto, si-pour out sa Ginoo. Pour out na niya sa iyong Espiritu. Kung mapunod ang Espiritu, will be walking in the glory, the anointing, in the authority of God. The power of God is inside of us. Pero first, we need to have the character of Christ. Kaya dili nga naman, mag-fall ka. Kamu mag-aay. Ako ang pinakawal. Ako lang na kayo Ginoo. Hindi ko din sa mamatay ka. No. You will not clarify. So, kinana ka dili. Wala ang fire sa. Because character first. Ang character, pinaka-importante. This is the fruit of the Spirit. This is the nature of God. We need to have the nature of God inside of us so that we can receive His Spirit. This is the new of God. Hallelujah. So, Carol, the fire of God will refine why we need to be ready? To be ready means kinahanglan ta maghilo o maputi. Kaya kung dili ta maghilo o maputi, dili ta makakulyog sa new of God. Ako gusto ko kay Lord, pero dili na kasi always, dili ta makakulyog. Dili pwede. Ano man? God is so holy. You will die. Mamatay ka sa presensya sa Ginoo. That is why the fire of God will purify His church para kita maputli o malimpyo. Ang fire, mga testing, wala mo ng fire, certain sickness, relationship, finances, etc. Ako, grabe ko fire karon na lipay ako kay kung pero dumahan ako okay kung kayo, lipay ako. Although, dili ka sa iyo, dili sa iyo, pero this is the goodness of God. Hindi ka na be qualified. Kaya training, dali tayo. Mas dagan ako mayahay. Ang result na sa fire, after the fire, yung sa result, dali ang atong pinapangandoy. We will become a bride ready for the Lord. We will become a bride ready for the rapture. Nanandun na the rapture, no? Hallelujah. For the Lord Jesus will be coming back to a pure and blameless church. To those who made themselves ready to be the bride full of oil in our life. Diba, nanay, para wala no, kailangan ang makatagpo sa pamandunon si Jesus. Kaso lang nagpapuno sa oil sa iyang lampara. Ang oil, ako yung balik-balikon, nag-represent sa Holy Spirit. Kaso lamang nagpapuno sa Balang Espiritu, puno ang lampara ng oil, maulamang ang makadawat sa pagpupo sa Spirit of God. Maulang ang makakuyo sa new of God. Hallelujah! Now, right now, the cloud is moving. Nga, diwali ni napang grasya si Ginoo. Muna gipagmulahi. We can be ready. Not ready, Lord. Basta iyo ako, Lord. I have slept. Thank you for awakening. Ikupaw ko niyo, Lord. Ayun na pagpa-pride siya. Ako po, grabe yan. Ako, wala sa pag-pride. Mas ako may wala pride. Does not matter. Hindi ba kasatan, it does not matter. Their report does not matter. The report of the people around me does not matter. Whose report I will be holding to? The report of the Lord upon me. That matters the most. That will take us to eternity. Kaya sinakalito ka na yung uhod ng mga tao sa pag-ibang mo. It doesn't matter. It doesn't matter. Bahala na. Inanin na, okay ka na. Salamat, Lord. Ibang ko, Lord. That is also character changing. Kung kuwan ba ka, humble ba ka? Sukul na. Kung hindi na siya kinanay. Sukul ka. Ako, yung mong heart. Oh, you're not humble. Let them know. Kala na kayo. Kung di na tinawali, na dahil na ita na kakay niyo. No? Na yung
is beautifying right now. The Lord is beautifying His body all over the world. He is beautifying by fire. The Lord, after this, the Lord will restore everything the enemy has robbed, has destroyed sa ato. Tanang ikuha sa yawa sa ato. Tanang ikawa, tanang ikuha sa yawa sa ato. Ibalik natin na sa mabasa Joel 2:25 to 26. Okay. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust war, my great army that I sent among you. 26. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Hallelujah! Never again will we be put to shame. Di ta maulawan. Dili na. No? This is how God, after the purification, He will restore everything. Tanan, ikawat, igupa, kuwan sayawa sa kukinaribalik na. So this time, there will be people, no? Ngano kinahanglan magita Lord i-purify? Ngano mag-army pa magka-Lord? Di na lang pwede Lord na, di na lang. Kaya isa di atong mission. Like Joseph, na tayo mission. Kung sa dito yung mission ni Joseph, to save many lives. To save siya mga kaliwat. Harap mo sa mission ako. Ngano gitawag mo tas ginusa ni mission ng army ta. Para sikat, to have to be able to bring the great end time harvest of souls. To have a great end time harvest of souls. That is why I said the life of Charlie Kirk is not wasted. It's not wasted. Namatay siya, daghan ang maray sana. Yung mga radical, pariho, grabe pa ka mga kuano, pariho, bold saya, muwalin. Muwa na siya. Muna nga, that is why kani, mo rin mission sa Ginoo nga gitawag ka. So muli, kung gusto nyo ginagawa, di naman kaliwasan mo na kung wali upgrade na tarong upgrade na upgrade. Hallelujah, hindi na grade 1. Asa naman ta? Kanis na dapat ron. Wala ka, binitari mo na kanis na yapon mo. Asa naman na ita? To become an army of God. Natay mission. O, pero mission impossible. Dahil possible ni. All things are possible in God. Hindi ka kasi kung sa ganda sa mission impossible. See, Brad? Hindi. Tom Cruise, okay. Mahilig sa atin ito. Si Tom Cruise, okay. No, nako ko ng Tom Cruise. Hallelujah, kasi idol niya Tom Cruise. Wala na sila sila kagaya ni Tom Cruise. Hindi ko na gagawin ko, no? Mission impossible. We have a mission. Who will say, here I am, Lord, send me. O dili ka mo uyog sa inyo mo, God. Wala na mo sa ipagmunan. Dili mo makakuyog. Di ang bilin na. Mo na, wala, tigulang dito di paidaray. Dili ni paidaray. Tigulang, bata, tanong, bisan pag edad 70. Kapag mo ka ng edad 70, 80, grabe na kayo sa sa Ginoo pausa. Magsige na hila, magsige ampo. Dul ka na sa Ginoo. Hallelujah. Interceding for everyone. Dili mo na wala pili sa edad. Ako rin, army ka pa, patanong dili, oy. Hallelujah. Pwede tigulang, bisan tigulang sa pag 90. We can be an army of God and our mission to save many lives, to bring that end-time great harvest in this generation. And we will be seeing that. We are so privileged to see that in our eyes. Wala palagi. Hulang-hulang lang. Hallelujah. No? Like, nakatawag sila ito pag-hulang ni Jesus, kung siya ayaw ng lakaw, pabilin sa mutiri, ayaw ng lakaw, makadawat sa mo sa baptism sa Holy Spirit. 5,000 po pag magpila ito, 5,000 ay bahan ng mga tao. Ito, dagat sila. 500 ka po, lehanton. Ang nahibilin pila na lang ka po, 120 na lang siya pahibilin. No? Daghan kayo, gamay na lang nabilin. Ang nabilin, ako na lang po na substance sa barang espiritu mo, sa tayo sa bukong acts, barang mo. So, daghan na dinan, ang magpabilin, ang mulawat, ang tuo, mo rin makagawat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! So, question, are you going to be a participator? Copy ba mo? Or spectator? Spectator, ilalan na ba? Hindi na ako, relax. I-complicate na ako online.
That is why, kung gusto ka man sa spirit, gusto army, magamit ko na pinakasayon. Lord, wag mo ministry, Lord. Hindi ko ka ba lumutog-to, hindi ko ka ba lumawali, hindi ko ka ba mo share sa pulo. Ayaw sana. In the secret place of God. Secret place of God. Diya ka magpuyo. Pinakaluwa ka sa ginawa na. Hallelujah. You become an army of God. You can save many lives. Nakaingon siya po mga grabe ang pag-aksyon ng fire. Kanya akong anak na pinadala niya sa mental. 7 years old. Dahil kapag sa ulit naka-cellphone. Dahil yung patasan, pasatuloy pa rin siya. Yung patasan, kaya bang murag dili ba murag may daw pang spirito kaya sa cellphone niya inalantaw eh. Suko, sa mga elderly, suko siya eh. So, suko ka na natin ito eh. Please, sulat, ikubasa na din siya eh. Ang Lord. Then ako siya na ako, kaya ako pintas na ni Jesus, pikiran na din tinuod, pero wala akong pinasubot ako na ba't mo wala na. Pero kung ito pa rin pag tinuod, so pikiran niya. Pinako siya, pinadala ko siya. The moment na nasusuot siya ng pintas ay Jesus, nakita sa teacher ang iyang kausaban. Pero mag-ampo, mag-volunteer, according to the teacher, mag-volunteer siya ako, yung prayer, mag-ampo na siya Lord eh. Yung kisan pa yung tutulog, yung kisan pa yung pintas eh. Yung siya Lord, abunin ka ng mga tao sa mga pinigan ko, may Lord, dala sila mo nga mag-ampo sila. Nanong kayo lang sa Tuhan sila, matigin mo kung yung Tuhan Lord. So, nakita na ko Jesus ka, grabe yung lagay. Dahil na siya, bukal kayo sila, sa negative, tuloy, hindi mo ulo ba? Mag-video pero iwo ko ma, nakita na ko na changes. That is why prayer is so powerful. Dili na to i-underestimate ang prayer. Because when we pray, we are in the Spirit of God. And once we are in the Spirit of God, power released from heaven. Power released from heaven. That is why daghang mga pangitabo sa kinabuhi na pwede na dili may tabo sa negative ways. Kung gampo rin sa no, marami, ang marami na namin ito, bitaw ka ng convection, nakakataw ma. Murag ito lahat ang sinanano, murag hindi kami kangayang ko siya. Ang pwede na na yun. Because it's not it's the spirit, no? Ang spirit na tinugay, sila yung mana. Pwede na rin mo maslis na pagana sa mga negative na makuha. Ano na naman, murag nagulog na mo, kahit yung pinakapo na nabutang kayo sa yung mga yung kumakaw. Yes, ko dahil yun. Because the spirit of God is saying, pray for that person. Tapos, ay kuman ang akong prayer. So, muna ang saan pagtanang sa mga anak, grabe na kabag, wala na, niluloy ko rin pag-asa, lalo sa kalibutan, di ako sa kalibutan. God is more powerful. We speak the word of God. We speak the word of God in His life. And it shall speak forth. Tubo na siyang kinabuhi. Because God said in Psalm 112, praise the Lord, blessed I am who fears the Lord, who greatly delights in His commandment. My descendants is mighty in the land. My generation is blessed. We are the people of God who love the Lord, who fear the Lord, who greatly delight in His commandments. Our descendants, our generation is blessed. That is our inheritance in the Lord. That is why, hindi na ako mag-selfish, Lord, for personal ambition. Kaya magsilip ako, nakainta na lang ako ang mission ako sa Ginoo. Mahusa na lang ako mga anak. Mahusa na lang ako mga pariente. Di ba God is punishing from the third and fourth generation? Pero kung naisa na ka Christian na must stand up for our generation, that will be cut off. That will be cut off. Ma-cut off ng curses. We have mga generational curses. Ma-cut off. We will become a blessing, a savior in our generation. Kung ikaw ay luwas niya sa iyong pamilya, ikaw ang utindog para nila. They are saved because of you. Hallelujah. No? Pariyo ba ni Abraham? Diba yan siya kaya pasilot? Oo. Because God, no? God is recognizing, okay, He will be saving our whole household. Bisan ko ba natin na makita ron in His time? No, dili kita mo waver, dili kita mo lumang. Doon na kaita ni si Satan, maluyabong tawad, punta sa vision. Diwala ta niya, dibutahan ta niya. Diwala. Dili ka magpadala na. That is why, no? Asa na ko, yung white na rin. Kani. Page 4, kasi happy na yung page. Lord, hindi wala sa ron. Gupit ako sa iyo na natin. Pinaka sa kalat, no? The coming, kani, balik-balik. The coming revival. Diba, ginaprophesy coming revival. The coming revival is the revival of holiness and sanctification. Because unless we will be sanctified, kung di ta ma-sanctify, di ta ma-holy, di ta ma-fully,
nakuha. Dili ta makalakaw in power in the anointing of God. Dili ta magamit sa Ginoo. Then the purpose na nila, to be an army, to be used by God to save me. No, dili. So muna, ang coming revival is the revival of holiness and sanctification. Muna tawag the fire of God. The church has got fire God. You have to turn us in. No? The new wine is the new move of God. There is a new wine skin and the old wine skin. Katong new wine, ito lang new wine. Ito lang new wine skin o old wine skin. Ang new wine skin, kaya wine skin, kita man na kita panundanan. Panundanan. Na ay duha ka klase sa panundanan, old and new. Pero naano to sa new. Kung sila ang old, kita, led by our old self, led by our carnal nature, led by our sinful Adamic nature. Maunay old wine skin, Kristohanon, pero led by his carnal nature, sinful nature, old wine skin. Pero katong new wine, kita, with Christ inside of us, led by the Spirit of God. That is the new wine. Hallelujah! Inside the Lord, sige, pero wala. If you want to be a new wine skin, then a new wine will be poured in us. Kaya dili makadawat ang old wine skin sa new wine. Kung sa din nakita ko, masayang na. Oo na, dili gusto masayang ang Ginoo. Kaya may spirit isupal mo muna, mag-glorify sa tan para mahimutang new wine skin, ready to receive the Spirit of God. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! No, ang old wine skin, o na to yung mga kuno, dili, o ni ang only acknowledge the Lord our Savior, not the other. Pero wala ipahari yung master ni Jesus sa old wine skin. Ang new wine skin, mo na tong led by the Spirit of God. So, kaya na naman, basawa na ito, Galatians 2:20. Okay na, hindi na ako explain, hindi ka naman tayo, Galatians 2:20. Kung sa'yo nakitago, kung si Kristo ang ginawat, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Maunta na dapat mahitabo. Nasa dihang gidawat nato si Jesus, atong tinabuhi, atong nagikadansang ni Jesus Christ, kung ang gabuyog nato, ang iyan ang dalang Espiritu. Dili na ko kita, this is the new man, the inner man, this is the new man. We are a new creation. Bago na ta. Kaya naman, the Spirit of God is inside of us. Pero bago siyang ginawa, pero wala ko siyang ipalit, wala pa kanyang human, wala pa kanyang bagong binuhan, wala pa. Bikisin kasi ako, wala pa di ay. Salamat Lord, ako wala ko rin magikuha, kaya kung ito ba nalikuha na, nakikit, pagkababalwa sa tapadulong. Ano din, no? New creation, kung ang Spirit sa inyo natin, wala na natawag niyo. Kung sa kayo na niyo niya, ikura pag-acknowledge, pero ang Spirit sa inyo, wala niyo ipalit, dili ka yung creation, di ba? Wala niyo magpapuya, wala ng Espiritu. Another verse, Romans 6:1-6. Okay, basaw na ito, kung pinood na sa Galatians 2:20. Romans 6:1-6. Okay. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? 2. By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? 3. Or don't you know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into his death? Okay, 4. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. 5. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in the resurrection. Kakurang na united sa death ni Jesus. Oray ma, united in resurrection. Delikado bigay kayo. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Kaya wala nito ipa-crucify ng old self, we are still slave to sin. Kaya kanyang atong old self is a sinful nature. Bisan pag-usawa yung paningkamot, New Year's resolution, ikan sa grade 1, nabot na lang sa senior high school, sige mo New Year's resolution, wala na matulog yan
ikaw, is the Spirit of Christ inside of us. Moni wala na sabdan sa kadalanan. No? Pero di lang kita aware. We are not aware that the Holy Spirit is living inside of us. Muna dapat, ako lang ako awareness. Awareness na ang Holy Spirit na ay sa dako. Tito ta balay katasa, wala ang Espiritu. Ang Ginoo na sa nato. Muna, ay pasulan ang Ginoo sa club, ay pasulan sa club siguro no? Ay pasulan ang Ginoo sa sugalan, ay pasulan ang Ginoo sa inuman. Ang Ginoo diha pa yung day mo. Hallelujah. Mag-on na, wala sa imo. Hallelujah. No, dahil ron, saan ako? The cloud is moving. Okay, dara. Ano to no? So, ilan ako to explain this time. The cloud is moving right now. So, it's time to move with God. Ang dili ko po sa move God, ang bilis. So, it means we will be in our own, where we don't have the covering and the protection of God. The presence of God will not be in us. Makabsanta sa himaya sa Ginoo. Sa himaya sa Ginoo ang iyang presensya. Hallelujah! Makabsanta sa himaya sa Ginoo. Kung dili ka mauyog sa presensya sa Ginoo, kaya ang presensya mo na himaya niya. Hallelujah! So, hindi na namin explain. Wala sa sige. Kani sunod naman po niya. Kung ano ako na masama na mga qualification. Kung gusto ta lumuyog sa move God. Nasa Psalm 24:3-5. Ano ang qualification para makakuyog ta sa new move God? Psalm 24:3-5. 24. Psalm 24, verse 3-5. Okay. Who will ascend the hill of the Lord? Who will stand in his holy place? 4. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. 5. He will receive blessing from the Lord and vindicate from God his Savior. So, una, hindi na ako na-explain. No? Ang qualification para makakuha ka sa new God na itulo. Una, clean hands. Unsay pasabot sa clean hands? Pagbuhat o maayo, mga mindbuhat, clean hands. Ikaduha, pure heart. Ang atong motive or intention of our heart is good and pure. The intention of our heart is pure and good. Muna ikaduha qualification, clean hands, pagbuhat o maayo, ikaduha pure heart. No, ikatulo, grace on our lips. Kung saan ang grace on our lips? Ang atong pinulungan, pulong sa pasensya, sa pagsabot o pagkamaayo. Ang tanang mga walay tulos na pulong, buwas at ubagbag, we will be accountable. We will be judged. Tanang mga pulong, buwas at ubagbag, nga dili maayo, i-judge tayo sa Ginoo. Asa mabasa? Matthew 12:36. Last na ginang verse, Matthew 12:36. Una, ayaw pa takadihan sa pag-joke na kung di na maayo, you will be judged by that. Matthew 12:36. Okay. Then he sent other servants to them more than the first time. Kaya si Jiri mo ano? So, dapat ako sabihin mo. So, tiyan mo ako. Kung saan yung verse? Ha? 12 mo na yun. 12? Okay. 12:36. 12:36. Okay. 36. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Tanan ng buwas ng baba, kung maway pulos, i-judge tanan, i-day of judgment. Muna, Lord, ikaw na kayo sa Lord, ako na ako sa'yo. Yes, no? You will ask for forgiveness. Lord, sa iyo ako, Lord, sa iyo bulis, sa iyo kumalikas, na. We ask the Lord, that will be cleansed. Napasay ka talaga na, erase ka na. Ayun na sige ko pag-guilty diha. Kung ako sa iyo, ulit yourself, no? Dahil, now na nakakaroon sa pagpili. The cloud is moving. Who wants to move with God? Kasi gusto mo move with God. Hallelujah! Many times na nakapiliwari din niya ako sa tawas sa kinakalato. Don't take the word of God lightly. Today, if you hear His voice, do not harden your heart, for tomorrow is not promised to us. Tomorrow is not promised to us, no? Hindi na kabalo. Like Charlie Kerr. Kabalo dito siya mamatay na sa ato. Kung kabalo pa lang sila, hindi na sa kabalo ng asawa, no? So, we don't know our tomorrow. Our tomorrow is not promised to us. So today, if we hear His voice, let us not
Father. I honor and give glory to your name. Lord, we give you glory, honor, and power. Thank you, Lord. Have your way. Lord, here we are. We surrender our lives to you. We cannot do it in our own, Lord. Have mercy on us, oh God. Thank you, Lord, that your spirit will be poured out, poured out upon us all, oh God. No one will be left behind. Lord, everyone will be moving with you. Give us the grace to move with you, God. Have mercy. Lord, we surrender our lives to you. We surrender our all, our everything to you today. Receive us, oh God. Thank you for forgiving our sins. Thank you for speaking to us today. Honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Mama, balik na ta? Punta lang.